Magandang hapon na Pilipinas. Magandang hapon mga kaloyalista sa bayan. Yan, mga kaloy. So, pasensya na. Okay. Medyo mahaba yung tulog ko. Actually, babalik din ako sa tulog ko mga kaloys. It's already 12 midnight dito sa Canada. So, ayan, maraming nagtatanong kung kailan yung usually yung live discussion natin. Naisip ko mga kaloys, every Thursday na lang. Okay? Mag-set tayo ng exact time, okay, para maka-adjust din kayo. Kasi, yun na nga, um, may mga ano rin ako ginagawa like yung sa aking masteral, sa aking trabaho. Pero, yun na, ito yung mabibigay ko na araw, Thursday, okay, sa Philippines. So, ayan, ngayon mag-decide tayo kung anong oras sa Thursday. Every Thursday po. Marami rin mga professionals ang mag-message sa akin. Para maging ano po tayo, madali lang ako mag-reply sa inyo, ito na lang po yung gamitin nyo. Okay, wag na po kayong mag-message sa Facebook or 'di ba sa Twitter. Dito na lang po, manager@bagonglipunan.com para mabasa ko kaagad at makapag-reply ako. At nandoon lahat yung files, okay? Ma-add ko rin kayo sa contacts. Okay, para mas mabilis. Kasi kung marami pa tayong 'di ba, accounts na doon kayo nag-send, minsan hindi ko nakikita mga kaloys. So, ayan. So, comment din kayo mga kaloys every time na may tanong kayo, and then pwede din kayong umakyat. Okay, samahan niyo ako dito sa aking live. Nandiyan naman sa sa chat box, okay, pinin ko yung address. I-click niyo yan and maka-join kayo dito. So, kung may gusto kayong sabihin or may gusto kayong i-suggest, pwede po kayong umakyat. Okay, or kung mahihain kayo, pwede na rin dyan sa chat. Okay. So, maraming salamat ulit sa mga nandito. Okay. So, sa mga hindi nakaabot ng ating live, mag-comment na lang po kayo. So, again mga kaloys, diba, the reason na bakit tayo nagkaroon ng Project Kabayanihan, kasi sabi ko, hindi habang buhay na maging kritiko tayo. Okay? Hindi pwedeng maging vlogger tayo habang buhay, na parati lang ting bumabatikos sa problemang yung paulit-ulit na problema, 'di ba? It became a cycle, 'di ba? Ngayon ang nangyayari nga, 'di ba, kawatan versus kawatan. So ang iba sabihin na lang na lesser evil na lang. Ganun na lang ba talaga parati? Wala na ba tayong makikitang matitino na politiko or leader para sa atin? 'Di ba? So kaya nga sabi ko, ang tanging solution ay gumawa tayo ng project kung saan ay labanan itong corrupt system. Kasi kawawa naman yung mga helpless sa Pilipinas. Right? So, balikan natin mga kaloys yung nagawa natin previous live discussion natin tungkol ito dun sa project information. Okay? So, saan ba yung slide? So, kung nakikita nyo yung slide, sabihin nila mga kaloys kung medyo malabo yung slide or yung audio ko. Okay? So, ayan. Saan ba yun? Dito mga kalays. Ayan. So, pinag-usapan natin na last time itong project information, di ba? Tapos ngayon is project methodology, right? So, ito yung na part 2. Bakit kailangan natin ng project proposal? Okay? Kasi dito, di ba mga kalays? Ito po yung document kung saan pwede natin balikan. And itong proposal na po ito ay kailangan ng approval. Okay? Nyo. Okay? Kung sasali kayo dito, ay kailangan nyong i-approve. Okay? Or kung may kailangan nun baguhin, bago i-approve, okay? Pwede yun. So, yun ang katanungan after this project proposal ay i-proceed ba nating project kabayanihan or hindi? Yun lang naman Right? So, kung nag-decide kayo na hindi at gusto nyo lang na paulit-ulit na kawatan versus kawatan na politiko, decision na po yun. Yan, shout out po kay Liz Vergara. Yan, so, ano po yung mga pwede nyong may tulong kung hindi kayo Filipinos abroad? Well, mamaya mga kaloys, okay? Pag-usapan natin yan. So, sa mga kritiko ng ating project na ito, alam ko na they are really concerned about the transparency. Okay? Na yung iba ay hindi pa nga nakita yung project proposal, hindi pa nga tayo nagsimula mag-implement or hindi pa nga na-approve ang project proposal, ay binabansagan na tayong scammer. Okay?
Well, gano'n naman talaga ang yung mga kritiko, okay? Pero sabi ko nga sa inyo, I will not start yung implementation kung walang transparency. Right? So, kung doubtful kayo, okay, or kung naniwala kayo sa kanila, and then help us, okay, provide solution on how to be transparent and we will do it for you. Ganun lang naman, di ba? And sinabi ko na sa inyo mga kaloys, ayaw kong hawakan ang pera. Okay? So, help me decide on that. Di ba? So, anyway, meron naman talagang kritiko kahit anong gagawin mo, di ba? Kabutihan, maganda yung intention mo, meron talagang kritiko yan. So, hayaan na natin sila and let's prove them wrong. Okay? Pag dumating na tayo dun sa malapit na natin ma-accomplish itong project na ito. Okay? So, anyway mga kaloy, so yun na nga, previous live discussion ay pinag-usapan natin yung project information. Tapos ngayon, okay, base dun sa ating napag-usapan previously ay nilagay ko na kung ano yung napag-usapan natin. Okay. So, dito mga kaloys, nakikita nyo ba mga kaloys or medyo maliit? Kung sa cellphone, I think visible na to mga kaloys, right? Or gusto nyo palakihan? Wait lang ha, paano ba to lakihan? Ayan. Okay na mga kaloys? So, project information. Ito yung napag-usapan natin previously. So, bakit isip natin itong Project Kabayanihan, di ba? Kasi ito yung last hope natin, Plan B. Sabi nila, mag-Plan B, C na ba tayo? Kasi yung Plan B ay hindi natuloy. Well, sabi ko nga sa inyo mga kaloys, maraming Plan B. Depende na yun sa inyo, di ba? Yung iba, yung Plan B na ipalit si Sara ay, parang nag-fail. Okay? Ano ba yung mga iba pang Plan B? Paano ba natin labanan yung mga kawatan versus kawatan? Isa na ang politiko. Sabi ko nga, kahit si Sara ipalit mo dyan, kung corrupt na ang sistema, ano pa rin ang maging result? Corrupt pa rin. Diba? Kasi nag-unite yung Congress eh. Diba? Do you think babanggain ni Sara yung Congress? Sasabihan niya, Oy! Ako nang presidente! Kayo dyan sa Congress, maglabas kayo ng resibo nyo. Gagawin niyo ba yun? Diba? Do you think kaya niya yun? Sa galaw pa lang niya ngayon, di ba? Na ini-snub na siya ni Lisa, wala. Okay? Wala. Nandiyan pa rin siya, kapito ko. Kahit binabastos na siya ni Lisa. At alam niya, si Lisa talaga ang, nasusunod. Right? Hindi ba niya napansin na si Amy Marcos ay hands-off na sa kanyang kapatid? Hindi niya kaya. Di ba? Pinapasa Diyos na lang niya. Tapos ikaw, di ba? Kapituko ka pa rin. Na alam mo na inisnab ka na ni Lisa, di ba? So, it's really up to her na rin mga kaloys. Right? Hindi natin alam din kung ano talaga ang reason niya. Pero, yun na nga. Sana one day ay lisanin na niya yung kampo ni Lisa. Right? So, dito mga kaloys, sabi nga natin, itong Project Kabayanihan, dahil nga sukang-suka na tayo, marami na rin sa atin na hopeless sa Pilipinas. Pero sabi ko, hindi. We should try one solution. Okay? Kung hindi pa rin to, and then that's it. Right? Let's accept na lang na gano'n na talaga ang Pilipinas. Right? Pero sabi ko nga, kailangan natin ng Plan B na concrete. Let's walk the talk. Kaya nga nangyari itong Project Kabayanihan eh. Right? So, Plan B is our last hope. Okay? Na hindi peaceful na plan. Okay? Hindi yung madugo na, di ba, kagaya nung si Banat Baysa, parang na siya parang nag-ano na siya na, mag-ano na tayo, rebelde, bla 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 bla. I hope nandun siya sa frontline kung gagawin niya yun. Alam naman natin, duwag yan eh. Right? So, gusto natin yung peaceful way of solving the problem. Okay? So, bakit nga natin to naisip? Kasi nga, we believe, okay, sa power ng mga Filipinos. Power of Filipinos abroad. Doon din ako naniniwala na kayang labanan ng mga Filipinos abroad na hindi corrupt ang utak, itong mga corrupt politicians at itong mga oligarchs, di ba? Itong mga namamansamantala sa ating kababayan. Di ba? Kasama na dyan yung mga negosyante, di ba, na in-exploit ang ating mga graduates.
'Di ba? Parati nilang contractual kasi nakatipid sila. Right? At yun na nga, alam ko na kaya ng mga Filipinos abroad. Okay? Kasi hindi po sila basta-basta nasusuhulan. Kasi po, mayroon po silang marangal na trabaho. Diba mga kaloys? Sabi ni Tira, comment lang kayo dyan mga kaloys while nagdi-discuss ako, i-highlight ko rin naman. Sabi ni Tirata, kahirap ng buhay sa Pinas, puro kurakot, mga kapatid ko ng OFW na lahat. Yung isa papunta dyan sa Canada sa February, makatakas lang sa hirap. Maganda yung vision mo, Roy. Watching you and maharlika palagi from Japan. Yan, domo arigatou gozaimasu. So, yan mga kaloys, yun yung gusto nating solusyonan, di ba? Na parati na wala natin takasan yung kahirapan sa Pilipinas na alam naman natin na kaya naman ng mga Pilipino talaga na gawing first world country ang bansa. Pero ano yung mga problema natin? Ito nga, corrupt politicians, corrupt system. Diba? Yun yung main problem Kaya nga nagkaroon tayo ng Project Kabayanihan. Right? So, ano pa? Dahil nga naniniwala din tayo sa kapangyarihan ng social media at saka teknolohiya. Right? So, dahil nga ngayon, 'di ba, even yung mga politicians nasa social media, 'di ba, marami na rin mga influencers sa social media. Yung mga mainstream media ay karamihan din sa kanilang mga sources ay nanggaling na rin sa social media. So, nandun talaga ang kapangyarihan sa social media and we can change, 'di ba? We can change a corrupt system na maging kapanibaga, makinabang ang taong bayan, 'di ba? Na kaya nating linisin itong corrupt na sistema dyan sa Pilipinas. Yun yung point dito ng project. Social media and technology. Okay? Filipinos abroad, united, using technology. Kaya natin ligwakin ang corrupt system na yan. Hindi man natin totally ma-eradicate 100%, but at least minimize. Unlike now, garapalan, di ba? Humihingi tayo ng resibo sa MOA, wala. Kasi nagka-unite itong mga corrupt na dyan sa Congress May magagawa ba ang nasa Pilipinas? Wala rin. Right? Kasi pera-pera dyan magpagalaw. Right? So, ano yung strategy natin? Napag-usapan natin, previous live discussion, di ba? Is it a strategy or a problem? Ang problema natin is corrupt system na, right? Kahit sinong ilalagay natin, there would be a time na corrupt versus corrupt, wala, talo ang bayan. Kawatan versus kawatan, talo ang bayan. Budol versus budol, talo ang bayan. Right? So, parating talo is because the system is corrupt at naging kultura na rin yan. Diba? Even yung mga vloggers, yung iba sa kanila ay naging corrupt na rin. Right? Para sa bayan, para sa bayan. Yun pala, pabor sa pork barrel. Right? So, yung ko mga kalays, yun yung ibig kong sabihin na dahil nga sa pera ay patuloy na naging corrupt ang sistema sa Pilipinas. So, ano yung natin strategy? Okay, on how to solve this problem. We will use technology, tapos transparency ng ating system. Kasi nga, di ba, yun yung request ng ating kritiko. There should be transparency. Yeah, we will do that. Okay, para matahimik lang yung isip nyo. Okay, kasi napapraning kayo. Tapos, Filipinos abroad, United Filipinos abroad. Yun yung natin strategy dito sa Project Kabayanihan. Okay, ano yung objective natin? So, pwede natin tong dagdagan pa mga kalays kasi this is just a draft. Kasi pag ma-approve na ito or kahit hindi man lang ma-approve muna, gagawa ako ng special video to explain this. Let's say 5 minutes lang. Okay, yung parang summary. Okay, pababilisan lang para magkaroon ng information kaagad. At saka makapag-decide kung tutulong ba sila sa project or hindi. It's really up to them. Pero sabi ko, tuloy natin. Kung ano yung resources, meron ako, like for example, ako na lang maggawa ng mobile app, okay, gagawin ko 'yun para sa bayan. Maglaan ako ng time. 'Yun yung contribution ko. Okay? Kasi hindi naman ako mayaman, mga kaloys. Right? So, ano yung objectives natin? So, i-zoom in ko lang ulit. I think that's yan. So, ang ating mga kaloys, ating objective is to unite Filipinos abroad using technology. So, yun na nga. Magkaroon po tayo ng dito, mobile app or web app, okay, para magka-connect tayo. Right?
Isa pang objective natin is to minimize corruption in the government. Okay? So, yun yung isang objective natin. Minimize. Hindi man 100%, pero minimize, kagaya ng mga first world country, hindi naman 100% na walang corrupt, pero at least minimize. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas, garapalan talaga. Okay? Sabi ni Katkat. Kaloy, sabi ng Banatero, scam daw to. Totoo ba? Well, you be the judge, mga Kaloys. Ako bilang proponent nitong project, naging open ako sa inyo. Nilabas ko na yung credentials ko kung ano ako. Mayroon bang ganong scammer? 'Di ba? Yung sinasabi nilang scammer noong 2016, nagganito ba sila? Nagkaroon ba sila ng transparency kung yung project proposal sila nagsimula? Wala. 'Di ba? Tinanong ba nila yung mga banateros na yan, ng mga corrupt na yan, ng mga bayad na yan ni Isko, na ako ba ang hawak? Hindi po ako hawak ng pera. Ako ba ang nagde-decide? Hindi po. Okay? Decision makers. Malalaman yung mga Kaloys. Okay? So, thank you for asking that. Okay? Sabi ni, Eva, hello everyone listening Kaloy Roy while working. Yeah. Please do share mga Kaloys kung may kilala kayo talaga na naghahanap ng hope on how to end corruption sa Pilipinas. Right? Sabi ko nga dito, ang objective natin is to unite Filipinos abroad using technology to minimize corruption in the government. As in, minimize talaga. Let's say may corruption man pero hindi gagaya nga ngayon, di ba? Na 90% sa kanila ay corrupt. Gawin natin baliktad. 10% na lang yung corrupt. At least, di ba? 10% na lang kaysa 90%. Nagets yung point ko mga Kaloys. So, number 3 na objective natin is to help Filipinos in the Philippines. Alam naman natin na Filipinos abroad gusto ring tumulong. Hindi man monetary pero in a way like pwede nating let's say tulungan. Halimbawa, hindi pera ang usapan na gusto nating tulungan o magaling ka talaga na or may alam ka na trabaho abroad tapos gusto mong i-post or gusto mong i-promote natin doon sa mga nasa Pilipinas na gusto mag-abroad, pwedeng gano'n, no way. 'Di ba? Or kung may isang Pilipino na mag-abroad na siya, tapos syempre culture shock 'yan. So gusto niya ng payo. Like for example, pupunta siya ng Middle East, 'di ba? Marami siyang tanong, so we can help also them. Parang gano'n. Hindi lang pera-pera dito. Pwede rin yung kung mayroon kayong used old clothes, 'di ba? Gusto niyo i-donate para mapakinabangan ng ating kababayan na naghirap sa pwede rin ganon. So there are so many ways to help. Magkakaroon po tayo ng mga sub-projects. Okay? Halimbawa, may tayo sub-project na ukay-ukay. Okay? Ukay-ukay, di ba? Yung mga used old clothes, toys, gusto nyo ipadala, sama-sama tayo. Di ba? Yung mga binabatikos niya sa atin, mga Kaloys, na iba pang mga projects natin hindi ma-prioritize, di ba? So, yung mga sub-project natin ay by priority. Right? Ano muna ang gagawin natin? Tapos, pag matapos na itong project na to, next na naman. So, parang domino effect ang mangyayari, mga Kaloys, as we go along. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, mga Filipinos abroad ay may kanya-kanyang trabaho. Right? So, pwede sila makapagbigay lang siguro ng extra oras, halimbawa expert siya sa accounting, pwede siya doon. Tulungan niya ang Project Kabayanihan on paano yung di ba? Yung sa mga finances or paano yung sa bookkeeping, di ba? Pwedeng ganun. Hindi pera po dito. Okay? Kung ano yung gusto mo ay ambag, kung wala mang pera, kung expertise yun, okay, fine, welcome. Ang importante tayo magtulungan tayo. So, yun nga. Yung third objective natin is to help Filipinos in the Philippines. And then, number 4, pinaka-importante, to practice transparency all the times. Okay? So, ibig sabihin nun mga Kaloys, bawat transaction sa atin ay dapat maging transparent. Ibig sabihin nung kita-kita, di ba? May nagbigay, may tumanggap. May nagbigay for the project, resibo. Okay? Ganun po tayo. Maging transparent po tayo dito sa ating mga projects. Right? So, ano dito mga guys?
to practice all the time. Okay. So kung may badagdag kayo dito mga kaloy sa objectives, kasi ito po ay ano na yung mga nag-contribute, yung mga nag-comment, yung nag-message sa akin, nilagay ko na po dito. Okay? So pwede niyong dagdagan po. Sabi ni Manang Inday, hello po from Malaysia. Yan, kung may input pa kayo mga kaloy, please do. Okay? Isulat niyo dyan or pwede kayong umakyat. Nandyan po sa taas, okay? Sa ating chat box ang link para makapasok kayo dito at magsalita din kayo. So, napag-usapan din natin mga kaloys sa ating previous live discussion yung decision makers. Sino yung kasali dito sa project, sino yung magde-decide, 'di ba? Sino yung maging members? Napag-usapan natin na dapat verified and qualified. So, ibig sabihin nun, unang-una, verified ka na nasa ibang bansa ka talaga. Citizen ka na ng ibang, Pilipino ka, pero citizen ka na ng ibang bansa na gusto mong tumulong dito sa project. Kahit hindi ka man citizen, pakita ka ng pruweba na employee ka talaga or nasa ibang bansa ka talaga. Okay? Verified yan. Pero, hindi lang nagtatapos na verified ka. Okay, fine. OFW ka. Pero what if makaliwa ka pala? Diba? What if panatiko ka pa ng isang politiko? What if sugo ka ng isang politiko? Diba? So, dapat qualified ka. Okay? So, magkaroon tayo ng process on how to qualify itong mga gustong mag-join. Hindi lang basta-basta na nasa abroad ka na, qualified ka na. No. Okay? So, dapat qualified ka. So, mag-set tayo ng guidelines dyan, okay, or criteria, paano ka maging kwalipikado. Right? So, ang bottom line dito is, para ka ba talaga sa interes ng bayan? Yun yung tanong eh. Interes ba ng bayan? O sariling interest mo? Or para sa interest ng politiko? 'Di ba? Yun yung doon yung basihan paano i-qualify itong mga gustong mag-join ng mga Filipinos abroad. So, ano yung bawal sumali? Former and current politicians. Okay? Hindi po sila pwedeng sumali dito. Kasi ayaw nating ma-influence. Alam natin na corrupt ng sistema, di ba? Pero ayaw nating magpa-influence ng mga corrupt din. Kasi makukorrupt din tong project na to eh. So, bawal po sila. So, ibig sabihin nun, former, kahit wala siyang hawak na position, hindi pa rin siya makapag-join. Kaya nga, si Glenn Chong, hindi siya pwedeng mag-join. Okay? Kasi dating congressman po siya. So, ano pa ang mga bawal dito? Bawal ang influencers or vloggers na dapat kulang to eh. Are not allowed. Okay. So, aside from yung mga former and current politicians, bawal din yung mga vloggers na, di ba, na-determine natin na mga AC/DC ng mga politiko. Okay? Hindi din sila pwedeng sumali. Kahit na nasa abroad ka. Kahit nasa Amerika ka, Netherlands, kung may sinusulong ka na politiko, bawal ka. Okay? Pwede sigurong halimbawa, mga members, pag member na kayo, pwedeng campaign period, may 3 months tayo, di ba, before the election, o pwede tayong magkanya-kanyang manok. Pero after that, balik tayo dito sa interest ng taong bayan. Dapat ganun ang practice natin. Ngayon, may election ba? Wala. So, focus tayo sa interest ng taong bayan. Right? Kahit yung binoto nyo na politiko nung election, gumagawa ng kabalbalan, dapat maging kritiko ka rin. Right? Bawal po ang panatiko. Yan po yung pangatlo. Fans of politicians are not allowed. Okay? Okay, pwede nyo pang dagdagan mga kaloys kung may idea pa kayo. Tapos, project resources, yung mga decision makers. Okay? So, kung sino man yung verified and qualified Filipinos abroad, sila ba yung maging part ng decision making sa project na ito. So, any questions mga kaloys bago tayo pupunta doon sa ating next na slide? Okay, sa mga viewers, yung iba, wag po kayong mahiya kung may tanong po kayo na gustong linawin.
gusto nyong linawin ko, please do. Or kung may gusto kayong idagdag dito sa ating objectives, di ba? Please do, mga kaloys. Wala na? Let's move on to the next slide. Okay. So, project methodology. Ito yung part 2, di ba, mga kaloys? Ano yung gagawin natin para ma-achieve natin yung ating objective? Ano ba yung objective natin ulit? 4, di ba? Unite ang Filipinos. I-minimize natin yung corruption. Tapos, tulungan natin yung mga Filipinos dun sa Pilipinas. Tapos, i-practice natin po yung transparency. Okay? Yung tayo, open book. Kung ano mo yung transactions, okay? Halimbawa, nagpadala ka ng ng ukay-ukay, papunta ng Pinas, okay, makatanggap ka ng, malalaman mo kung napunta na ba talaga or sinong nakatanggap. Transparency. Okay? Hindi lang sa pera, kundi sa lahat ng mga bagay, dapat transparent tayo. So, ano yung gagawin natin? Ano yung way? Paano natin ma-achieve yung 4 na objectives natin? Well, ang naisip natin is, diba, we are going to use technology. So, most probably, and we should have, okay, web and mobile app. Okay? So, ano ito? Example, yung Facebook, Twitter, diba? Magkakaroon po tayo ng ganong app na pwede nyong gamitin sa mobile phone nyo. Right? Shout out kay Chocolo. Yan, thank you for joining us. So, kung may mga kayo mga kaloys na isip na pwede natin idagdag, please do type dyan. Kahit kung mahihain kayo mga kaloys, i-type nyo lang dyan, basahin natin. Okay? So, yun yung objective natin. Gagawa tayo ng app. Okay? And then, we will create a core group of professionals. Like, for example, kailangan natin ng IT. Okay? Dapat, din siya, nasa ibang bansa din siya. Diba? Pwede siyang maging consultant lang kung ayaw niyang gumawa. Or pwede siyang maging programmer to help us. Diba? Ano pa yung mga professionals? Yung sa marketing. Kailangan din natin yun. Diba? Paano natin i-market itong ating project? Right? Ano yung strategy natin na maka-reach itong app na ito hanggang dun sa pinakamababa dun sa Pilipinas. Hindi lang Filipinos abroad, we have to reach out also dun hanggang sa barangay. Okay? Kasi kailangan natin yung input nila kung ano nangyayari dyan sa barangay nila. Right? Kung kailangan nilang saklolo, at least nasa app makita natin. Okay? Sabi ni Tirara, sana may lawyer din to guide about the Philippine law and PH abroad. Yeah, we will also have legal team po. Kasi nga, di ba, transparency ang natin. So, kung may naging corrupt man, okay, dito ay dapat kasuhan. Right? Lalo na yung mga implementer, yung mga, halimbawa, may pondo na yung project natin, di ba? Hindi naman ibigay natin lahat yun Okay? By percentage yan, ito yung step 1 mo, ito yung budget dyan. Okay? Natapos mo na yung step 1 mo, akin ang resibo. Okay, ito yung para sa step 2, pera. Natapos na yung step 2 mo, yes, akin na yung resibo. Akin. Yan. Ganun po ang transparency. Pero kung makita na natin, bakit walang ganito? Di ba? Bakit wala kang mapakitang resibo? Di ba? Bigyan natin ng tanning. Within 3 days, dapat may resibo. Otherwise, legal team na ang bahala sa'yo. Pwedeng ganun, mga kaloys. Di ba? Ayun. So, ano pa yung natin, mga kaloys? Mga pwede nating gawin para ma-achieve natin yung objective natin. So, yun na. Mag-create tayo ng mga yung core group nga, professional. So, mag-post ako, mga kaloys. Thank you, Tirara, na sinabi mo na kailangan natin ng lawyers. Yan, kasama yan. So, mag-ano ko ng listahan ng kailangan natin. Lawyers, IT, financial manager, or advisor, accountant, kailangan natin yun. Project managers, kailangan din natin yun. 'Di ba? So, mag-post ako after this ng mga, kaya nga, sabi ko nga, kailangan kong input nyo. Okay? Ng mga kailangan natin to form as yun dito sa core group. Okay? Na parang sila yung mag-initiate muna. Pag once matapos na yung web app, mag-register na lahat, di ba? Tapos ating i-verify kung talagang nasa labas sila ng bansa, right? OFW sila or immigrant sila. Tapos, i-qualify natin.
So, ibig sabihin, itong core group na ito, magkakaroon po tayo ng mini-exam. Okay? Para sila yung sasala. Diba? May katanungan, tapos doon mo malalaman kung itong tao ba talaga na ito ay para sa interest ng bayan. Okay? Yun yung bottom line ng exam. Titingnan kung ano yung sinagot mo doon kung para ka talaga sa bayan. Yung intention mo on why gusto mo mag-join sa Project Kabayanihan. Para ba talaga sa bayan? Or para sa politiko or pang sarili lang? So parang psychological exam. Okay? Yung mga kaloys, yung set of questions. So, yun na nga, maging part din yun ng gawain ng kung sino yung masama dito sa core group. So, hindi ko alam kung kailangan ba natin ng psychologist to create the exam. Di ba? The sets of questions. So, kung sino yung mga expert pwedeng tulungan on how we can evaluate itong sasali kung para ba talaga sa bayan or may ibang intention. Kasi nga, dapat focus tayo sa interest ng bayan. Okay? Kasi nga kung may makapasok na corrupt pala, di ba? Ayaw natin yun mga kaloys. Sabi ni Juditho, imong thesis ni Sir Roy. Hindi po, para po to sa Project Kabayanihan. Okay? Ano po ako, electrical engineering po yung ako po electrical engineer, so engineering po yung sa sa thesis. Okay? So, magkaiba po to. Ito po ay para sa paano natin solusyonan ang problema sa Pilipinas. Project Kabayanihan po. Thank you for asking po. Sabi ni Cholo, wow, ito gusto natin mga positive. Kaya nga, di ba, hinahamon ko yung mga banateros, pwede silang umakyat if they have questions dito sa project na ito. Or may nakikita silang problema. May problema pala banateros, ito, bigyan natin ng solution. Or if you have the solution, di ba, tingnan natin. Right? Hindi yung puro lang kayo criticize dito. Hindi pa nga tapos ang project proposal. Tapos sabihin niyo ako na scammer. Diba? Anong ibig sabihin nun? Fake news peddler talaga kayo. Sabi ni Bumble, can you give an example of the question? Okay. Example ng question mga kalays. Ano ang pipiliin mo? Example lang ito mga kalays. Anong pipiliin mo? Okay. Interest ng bayan, A. Interest ni Duterte, interest ni Marcos, interest ng isang politiko, something ganon. It's very obvious naman ang sagot, mga kaloys, di ba? Interest ng bayan. Okay? This is a very easy question. Pero yun na nga, hindi naman ako expert about it. Okay? Hindi naman ako psychologist. Maybe, an expert doon, pwedeng sumali sa group para siya yung mag-create ng mga questions and mag-evaluate kung itong sasali na to ay para ba talaga, ang intention ba talaga niya ay para sa bayan. So mga situational yung mga mga question na yan. Okay, depende sa sagot mo, doon malalaman kung ano ang intention mo talaga. Right? So ganong mga question po. Pero kung kung totoo ka talaga na gusto mong tumulong sa bayan, hindi ka panatiko, for sure papasa ka talaga sa exam. Okay? So, may mga tanong pa po. Sige, tanong lang po kayo. At least malaman natin yung Sabi ni Tirata, how to make sure na walang papasok na panggulo yung mga CI. Ayun na nga, because of, di ba, unang-una is-qualify natin sila. Di ba, may screening na. Pangalawa, transparency. Dapat may transparent tayo sa lahat ng transaction. Okay? Yun muna. So, as we go along, kung nasa implementation stage na tayo, magkaroon talaga tayo ng mga konti-konting problema. So, if there's a problem, find a solution. Until maging almost perfect na yung system natin. Ganun ang gagawin natin. Expected na po yun. Mayroon po talagang mga konting problema madadaanan po natin. So, may mga tanong pa po dyan. Sige po, type lang po kayo dyan para mas natin. Shoutout kay Romantic Moon. Thank you for joining us. Sabi ni Juditho, Sir, what are the specific interests sa bayan in particular need to answer? Okay, that's a good question.
So, halimbawa, yung mga decision, okay? Decision ng isang decision, di ba, magiging part ka dito, magiging member ka. Tawagin natin member, pero sila yung mga decision maker. So, halimbawa, interest natin, ano bang interest ng project? Di ba labanan itong mga korap na politiko? Di ba mga kaloys? Wait, balikan ko lang yung question na. Specific interest sa bayan in particular need to answer. Yun na nga, halimbawa, pwedeng gumawa ng situational question, okay? Itong in charge dito sa gagawa ng sets of questions na kung pipili ka doon, ang makinabang ay ang bayan. Okay? It's always yung yung effect ng gagawin mo, ang makinabang ay ang bayan, hindi ang politiko. Pwedeng ganun. Okay? Pero anyway, abangan natin yan. Abangan yung mga kaloys, once makakuha na or may mag-volunteer na psychologist na siya gagawa ng questions, okay? Siya na rin ang invite natin to explain. Okay? Kasi siya yung expert doon. Hindi naman ako expert doon. Ang point ko lang is dapat ma-qualify yung members para nga hindi tayo mahaluan ng mga corrupt. Okay? Mayroon naman talaga makakalusot yan, pero mahuhuli din natin yan. Once maging perfect, almost perfect na yung ating sistema on how to qualify. Okay? Good question po. Shoutout kay Asha from Singapore. Yan, regards to Yam Yam. So, may mga question pa kayo mga kaloys? Sabi ni Tirara, dapat may penalty pag naglay sa pinirmahan. For sure, we will have guidelines. Ang core group na po ang gagawa dyan. So, once we have members sa legal team, I think sila yung mas capable gumawa ng mga rules within sa ating organization. Kung mayroon na tayong magaling sa finance, 'di ba? Or magaling talaga sa pag-organize, siya ang pakinggan din natin siya kung anong tama. Kasi marami nagsabi na co-op, marami nagsasama na hindi, organization lang na hindi mo, hindi ka humihingi ng kapalit. Parang hindi siya investment eh. Parang ganon. May ganon din na mga suggestions. So, yun na nga, the core group will decide kung ano ba talaga, co-op or just plain organization. Di ba? So, yung kung sino yung expert doon, siya ang mag-explain. At yun na nga, i-explain din niya sa inyo para maintindihan niyo rin mga kaloys. Kaya nga, sabi ko nga, lahat ng mga experts na sa ibang bansa, magsama-sama tayo, gamitin natin yung pagiging expert natin para makatulong. Right? Sabi ni Lakay Sanakaw, kailan naman sa mga di abroad pa-enlist? Yeah, ang mga nasa mga kaloys, yung mga hindi nasa abroad, pwede ring sumali pero hindi sila po yung decision maker. Okay, wala po silang power to vote. Like for example, may sub-project na nabuo, proposal. Yung maka-vote lang doon ay or makapag-decide kung ituloy yung project na yun ay yung qualified na as Filipinos abroad. Pero yung mga nasa hindi abroad, pwede po silang gawin na parang kayo yung feedback ng mga projects. Pwede kayo magbigay ng input na may problema kami dito, pwede niyong gawa ng project. Pwede ganyan. Kasi ang purpose nga ng project is tulungan yung nasa Pilipinas. So paano namin malaman ang problema sa Pilipinas kung walang member na nasa Pilipinas? 'Di ba? So magkakaroon po ng category kung anong klase kang member. Welcome din po. Okay? Pero stage 2 na po yan. So, ang stage 1 po dito ay Filipinos abroad. So, magkakaroon po tayo ng target, let's say, pag dumating na sa 1 million, okay? Hindi masyadong mataas yung 1 million. I-decide din ng core group mga kaloys. Let's say 1,000 lang na Filipinos abroad, tapos nandyan na yung mobile app, pwede na natin i-open for local members. Okay? Kasi kailangan din talaga natin na magkaroon ng feedback. So, may mga tanong pa kayo mga kaloys?
Sabi ni Judito, Sir, follow-up question. Is this organization will touch grass growth problems? Yes po. Okay, pero yun na nga, hindi nga po natin diretsuhin, di ba? Yung kagaya ng sinabi ko, prioritize by priority po yung project. Like for example, ngayon muna, focus tayo dito sa dalawa. Web app, kasi nga, kailangan natin i-unite yung mga Filipinos abroad. So, paano? Magkaroon tayo ng registration, di ba? Dapat verified siya, dapat qualified siya. So, yun yung first step natin. Tapos, after that, magkaroon tayo ng mga sub-projects. So, pwede yung mga ibang problem, like for example, yung kaya natin bigyan kagad ng solution. Like for example, may nangangailangan ng, halimbawa lang, may problema dun sa, ano bang example ng problema na mabilis na solution na. Like for example, may nangangailangan dito ng tulong, okay? May nasunugan, halimbawa, ganun ang problema. Pwedeng magbigay ng mga used clothes ang mga nasa abroad. Yun, pwede nating solusyonan kaagad yun. So may mga problems nga na pwedeng madalian na solusyonan. Pero may mga problema talaga tayo na needs time. Okay? Nagets nyo? So, by priority po. So, sa app na rin dun, magpa-flag din siya kung priority ito. Diba? Kasi i-program natin na yung app na mismo ang mag-determine kung ito ba ay dapat i-prioritize o hindi. Okay? So, maging organized po yung app. Thank you for that question na Judito. May mga tanong pa po? Or kung gusto nyong ilinaw sa ating project methodology. Or kung may gusto kayong idagdag. Sabi ni Isaiah, isang tabi muna ang mga sinuportahan na politiko. Focus muna tayo dito sa topic kung maibigay sa atin ito. Yeah. So, wala mo ng politics dito. Ito, focus muna tayo dito nga sa Project Kabayanihan. Kasi nga, we will move to part 3 na po after this. So, once matapos natin yung project proposal, gagawa nga ako ng parang summarize, okay, ng project proposal. Although, yung document ay makikita sa ating website, sa projectkabayanihan.com para mabasa din nyo. Pero ako na mag-summarize in such a way na maintindihan kung sino yung magtatanong about the Project Kabayanihan. Right? Sabi ni Lakay Sanakaw, do you think it would be better if for now, if we grow in numbers first, so if there are contributions, it is easy? Yeah, the mobile app. Okay? We will produce first the mobile app para doon lahat mag-register. Okay? Kasi yun yung pinaka-first step talaga eh. Alamin natin yung strength natin, kaya nga gagamit tayo ng mobile app. Kasi malalaman natin kung ilan yung members na doon, ilan yun na yung qualified at verified. Diba? So, makikita natin yung strength. Tapos, yun na nga, maano na rin yung mga members. Kasi may nag-message sa akin na financial advisor siya. So, gusto daw niyang tumulong. May isa naman na expert sa co-op, gusto rin niya mag-present ng kanyang idea. Okay? So, yun na nga, mga professionals po sila. Okay? Hindi po sila mga scammers. Okay? May mga LinkedIn po sila. Kaya nga, yung mga ibang political bloggers, tanungin mo, anong LinkedIn mo? Kung wala yan, magdududa na po kayo. Okay? Malaki ang probability na sila po ang scammer. Kasi hindi po sila transparent sa kanilang credentials. Kaya nga, nagigil sila sa akin kasi I am setting as a good example of a political blogger. Sabi ni Bumble Jewels, I will fully support this if Maharlika will endorse this project. Any word from her? Okay, to tell you frankly mga kaloys. Okay, to tell you frankly, ang dami na nagtatanong sa akin dito. Nagbigay po ako sa kanya ng link, just an overview of the project. Ano bang intention ng project natin? Hindi pa ba malinaw? Hindi pa ba yan malinaw, mga kaloys? Ang intention to unite Filipinos abroad. Diba? Bakit? Kasi nga, ito ang nakikita natin na solusyon para labanan yung corrupt system.
I gave her enough time to think. I invited her. Okay? Pero wala. Deadma. Okay? She can say yes or no. Pero nung hindi siya nag-reply, it means no. Diba? It means wala siyang tiwala sa akin or wala siyang tiwala sa project. Right? Or wala talaga siyang time, panoorin yun. Diba? Do you think, kahit minuto-minuto siyang magdadaktak dyan, will it solve the problem? I don't think so. Kaya nga sabi ko, let's walk the talk. In-invite ko siya to be part of this. Right? Ako ba ang mali ngayon? Sabi ko, it's fine. Kung gusto niya or hindi, itutuloy ko tong project na ito. Kasi I believe, okay, na ito yung last hope na nakikita ko. Kasi ang nangyayari is kawatan versus kawatan. Do you think kung maliligwak yan si Liza, ang papalit ay masolusyonan ang problema? Hindi. Sino makikinabang nito? Ito yung mga vloggers pa rin. Diba? May mako-content sila. Ay, si Kawatan nag-aaway. Si Kawatan number 2 nag-aaway. Sila ang kikita. Maging solusyon ba yun? Hindi. Nagets yung point ko? Bambi, kung hindi man ito yung suporta ni Maharlika and you decide na hindi ito suporta, it's fine. Okay? Walang pilitan po dito. Kaya nga, siguro, hindi ka rin mag-qualify. Kasi nagiging fans ka eh. Naging panatiko ka. You are not for the people. You are not for the bayan. Interest ng bayan. You are for a blogger. Political blogger. Na may sinusuportaan din na politiko. Nagets niyo yung point ko mga kaloys. Hindi ka rin makakatulong dito. Pero matulungan ka ng project na ito. Yan yung sinisigurado kong bibingo ako. Matutulungan ka ng project na ito. Kahit ayaw mo. Sabi ni The Nation Builder, nakakalungkot kung hindi lahat ay nakakaunawa sa problema. Dapat solusyonan ka agad. That's right. Right? Kung may solution ka dyan, then bring it. Okay? Magsalita ka kung ano yung solution mo. Pero kung hanggang criticize na lang tayo, walang solution, wala ding mangyayari. Kikita ka lang sa pagiging kritiko mo. Diba? Alam niyo mga kaloys, diba? Time is ticking. Hindi rin forever ako maging political blogger. Kasi it's not my bread and butter, diba? Hindi yun ang ambisyon ko. Right? I'm just, nagbibigay lang ako ng kung anong kaya kong itulong. Diba? So it's really up to you mga kaloys. Kung kailangan ng isang vlogger to na i-endorse ito, I don't think hindi na kailangan eh. Right? Kahit magsimula tayo, kahit 10 lang tayo magsimula tayo, pero ang effect nito sobrang laki. That would be great. Right? Kaysa magsasama tayo ng mga member na mga panatiko pala. 'Di ba? So sa decision making na 'yan, papabor talaga dun siya sa isang hindi sa interest ng bayan. Nagets yung point ko mga kaloys. So hindi rin welcome ang mga panatiko dito ng mga vlogger. Right? Sabi ni Liz, correct, right? Yeah, thank you for agreeing. So may mga question pa kayo mga kaloys? Sabi ni Judith, Sir, why limit the contributions for the OFW? How about locals who are willing to help these good intentions? Darating po tayo dun sa stage na pwede na. But for now, yun na nga, dapat stabilize muna natin or solidify yung mga Filipinos abroad. Pwede naman po kayong tumulong. Okay? Pwede po. Pwede. Pero but now, hindi pa. Kasi kailangan talagang mag-decide din yung mga Filipinos abroad on how to go about it. Kasi nga, pwede kasing impluwensyahan tayo ang group ng mga politiko. Sila po yung may pera.
'Di ba? Halimbawa, gusto nilang tumulong, pera. 'Di ba? Yun po yung ano natin na iiwasan. Right? So, kaya nga nililimit natin dun sa Filipinos abroad na qualified for now. Pero hindi naman tayo closed door about the idea. Stage by stage lang po tayo, di ba? Slowly but surely. Hindi natin bilisan kaagad. Right? Alam kong sa inyo ay naiinip na talaga sa mga problema sa Pilipinas, pero hindi po natin kayang gawin yun overnight. Step by step po. Okay? Prioritize kung ano yung kailangan i-prioritize. Sige, pwede po. Thank you for that suggestion, Judith. So, sabi dito ni Fornum, ligwaking ang mga corrupt politicians, papatayo ng cell site, radio stations, magkano ang project cost, papaano ligwakin ang corruptions, bottom line, mambubudol ka, Kaloy. Well, Fornum, is the cell site prioritized? Hindi. Is it doable? Yes. Di ba? Ako po ay electronics and communications engineer. Okay? Yun po ang field ko. Ano ang kailangan natin? Pera. To put this up. Diba? May pera ba ako? Wala. Pero kaya ko ba mag-design? Yes. Kanino yung pera manggaling? Filipinos abroad. Doable? Yes. TV radio stations? Yes, doable. Pero kung ikaw ay walang alam about it, magda-doubt ka talaga. Pero it's doable. Priority ba siya? Ngayon, hindi. Darating ba sa time na yon? Possible. Kasi nga, kung ang corrupt na politiko ang may-ari ng mga cell sites, kung ang corrupt na politiko ang may-ari ng radio stations, kayang labanan yun. Diba? With expertise ng mga Filipinos abroad, plus may kakayahan sila, 'di ba, to raise funds, kaya po nang ligwakin. Did I answer your question? Or doon ka pa rin sa budol ng mga kritiko ko? 'Di ba? Kagayang utak mo ay hindi welcome sa Project Kabayanihan. Pero, I will assure you, isa ka sa makinabang dito sa project na ito. At bibingo ako dyan. Okay? Next question. Meron pa bang question dyan, mga kaloys? Sabi ni Liz, baka wala pa siyang time, Kaloy. Maraming nanghihingi tulong kay Maharlika. Kaya perfect itong... Kaloy, sabi ko nga sa inyo, ayaw ko ng band-aid solution. Diba? Kaloy, pahingi ng ganito. Kailangan ko ng That's a band-aid solution, mga Kaloys. Hindi po band-aid solution itong Project Kabayanihan. Long-term po ang effect nito. Okay? Do you think ang band-aid solution makakasolve talaga ng corrupt system? Diba? Because of Project Kabayanihan, maiiwasan natin yung mga manghihingi ng band-aid solution. Kasi kaya na nilang mabuhay. Kaya na nilang tumayo sa kanilang sarili. Nagets niyo yung point ko, mga kaloys? I already gave her time. Pero ayaw niya. Bakit? Masasagasaan ba? May masasagasaan ba na close sa kanya? Okay, it's really up to you, mga kaloys, and I don't care. Okay? Kung kanino kayo. Yan, shoutout po kay Jai. Sabi ni Naki Sanaka, hold, if I'm correct, the purpose is to show and become an example, and by example itself, may influence. Yeah. We want good Filipinos abroad na qualified, ha? Ibig sabihin, qualified talaga sila na interest sa bayan talagang intention nila. Okay? Kasi nga, ang Filipinos abroad, may mga dependents sila sa Pilipinas. 'Di ba? Mga 5, 3 dependent na voters din. They can influence those to vote for this person. Kasi na-qualify na natin yan na can be trusted to lead the country. Pwedeng ganun nga. We will use the power of social media. Right?
We will use the power of technology and yung mga expertise ng mga Filipinos abroad. Yun yung purpose natin para labanan natin itong corrupt na sistema. Kasi hindi basta-basta maimpluwensyahan ang mga Filipinos abroad because they know kung ano ang tamang pamamalakad. Kasi nandoon sila eh. The reason nga nagstay sila doon kasi magandang pamamalakad. Right? So may experience sila. Alam nila kung ano ang tama. Okay? Yun yung point dito sa project na ito. Maging influencer ang mga Filipinos abroad. May question pa po kayo mga kaloys? I-type nyo lang dyan. Sabi ni Forum, Fair Maharlika smells budol sa mga ambitious project mo, kaloy. Well, di ba? Nasa kanya na yun. Okay? Nasa kanya. Kung na-smell man niya na budol, nasa sa kanya na po yun. Okay? Kung wala man lang siyang maitulong, di ba? Nasa sa kanya na yun. Right? Kasi nga, kung maging okay na ang Pilipinas, sino pa ang ano niya? Sino pa ang bubudulin niya? Sorry, sino pa ang boboljakin niya? 'Di ba? Forever na labang ganon parate? I don't think so. Ayaw kong maging ganon mga kaloys kasi hindi yun ang bread and butter ko. Okay, ang YouTube or what maging 'di ba? Let's walk the talk. 'Di ba? Boljakin mo yung isang politiko. And then what's next? Nagets niyo yung point ko mga kaloys? It's really up to you. Wala namang pilitan dito eh. Pero sinisigurado ko nga na makikinabang din kayo. Okay, sa effect ng Project Kabayanihan. So, Phonom, dun ka na lang po ng time mo dun sa channel niya. Okay? Kasi hindi po nakakatulong yung mo dito. Kung may doubt ka sa project right from the start, then why the hell? Dito, okay, you provide solutions. Kung anong problema mo, transparency, yan o. Ano ba yung objective namin number 4? Practice transparency all the time. 'Di ba? Would that answer your problem na magiging budol itong project? Ano pang problema mo? Forum, ilapag mo dyan yung problema mo. Transparency, transparency isa sa objective. 'Di ba? Ano pa ba? Sabi ni Liz, yes, naniniwala kami sa iyo, Roy. Shout out, thank you Liz. Okay, hindi ko pa na-activate yung mga moderator sa kabilang channel pero I'm very thankful na may kagaya nyo na talagang open-minded, na talagang alam nyo na kung ano yung opinion na para sa bayan talaga. Right? Sana dadami pang kagaya nyo. Sabi ni Bambi, you're accusing Maharlika doing buljak for profit and not for the love of God. It sounds that way. No po. Okay? Ang ibig kong sabihin po ay let's walk the talk. 'Di ba? The reason na umalis ako dun sa kampo nila, it's because nagiging selective na eh. 'Di ba? Saan ka nakakita na binoboljak mo yung Smartmatic kasi yun magiging source ng corruption, pero papayag ka na magpatuloy ang pork barrel? Ano yun? Lokohan? Nagets niyo yung point ko mga kaloys? 'Di ba? Hindi straight yung yung objective mo, interest ng taong bayan. Interest ba ng taong bayan yung pork barrel na naging source ng corruption? Hindi. 'Di ba? Tapos kampihan mo yung pro pork barrel? Hindi ka talaga para sa bayan. 'Di ba? It's okay if you don't like me because you are a fanatic. Go! Okay? Go! Nung tinalakuran ko si BBM, ganun din, ang daming kritiko. Pero anong nangyari? Mas dumami pa kasi nga, kakampi ko ang katotohanan na para ako sa interes ng bayan. Sabi ni Emily,
patuloy na nandito kami, nakikinig sa'yo, Kaloy Roy, dahil may tiwala kami sa'yo. Yeah, yan yung pinangahawakan ko. Kaya nga yung objective number 4, to practice transparency all the time. Okay? Yun yung po yung gagawin ko. Bumblebee, naging transparent ba si Maharlika sa kanyang credentials? Kung ano ba talaga siya? That's another question. Ako, naging transparent ako. I'm an engineer. Pinakita ko sa inyo yung lahat ng mga dokumento. You can verify it. That's a challenge. Okay? Sabi niya, Maharlika, one bottle at a time, you can change it. Doon ka na po. Kung yun ang solution na nakikita mo. Okay? Doon ka na lang po. Okay? Doon ka na lang po. Do her way. Okay? Out of frustrations, yan like us. Pag walang kapit sa Pilipinas, kawawa talaga mga tao. Walang umaasenso pag di mag-off. Yes, true. Ang saklap pa nito mga Kaloys, nag-OFW ka na nga, nakaipon ka, gusto naman na mag-retire. And still, di ba, hindi ka pa rin nakabangon. It's because of the corrupt system in the Philippines. Nagets na yung point ko mga Kaloys. Di ba? Yun yung nightmare or ayaw maranasan ng isang OFW na di ba, for the long time, nag-work siya, nag-ipon, bumalik na, nag-retire na sa Pilipinas. Tapos, ayun, nagka-problema ulit, bumalik na naman. Never ending. Yun ba ang gusto nyo? That's why we are finding a solution. Sabi ni Jai, kung open-minded ang isang individual ay madali nilang maintindihan ang layunin mo, Sir Roy, at ang concept behind project. Yeah. Pero, we can't blame din Jai. Kasi depende rin sa upbringing nila eh. Depende rin sa kung anong pag-aralan nila. Diba? Kaya nga, later on, we'll have sub-projects on how to educate them. Diba? Na para hindi na maging biktima nitong mga budol na mga influencers, budol na mga politiko, diba? Budol na sistema. Right? Sabi ni, I guess Maharlika is a soldier. You are a soldier. Huh? We shoulder. She has her arsenal. You have yours. Yeah. Doon na po kayo. Okay? Doon na lang po kayo. Okay? Pwede naman kami magkanya-kanya eh. 'Di ba? Pero I hope, 'di ba? Mas magbigay siya ng solusyon na hindi lang band-aid solution. Right? At dapat din, hindi siya ma-impluwensya ng ibang mga politician na may vested interest. At unang-una po, i-request nyo na maging open siya sa kanyang credentials. Baka bibingo si Thinking Pinoy dun sa sinabi niya. Gets nyo mga Kaloys? Sabi ni Liz, sabi ng anak ko na babae, Roy, salamat. Yeah, thank you din sa kanya and then sa inyong suporta po. Sabi ni Asha, di pa kasi nabuang tong project. Let us see later. Buksan ang mga minds natin. Yeah, project proposal po tayo. Marami ng negativity. Pero let's, okay. We will accept negativity mga Kaloys. Pero yun na nga. Bigyan natin ng solution yun. Kung yun ang problema nila, transparency, ayan na objective number 4. So, what's the next issue? Sabi ni The Nation Builder, salamat at merong kagaya mo nag-exist sa mundo. Sorry kung out of context ako. It's okay po. Okay? Sabi ni Eva, if you want to participate, just listen first dahil di naman agad-agad na i-establish. Yeah, hindi agad i-implement kailangan pa nga ng approval, di ba? Kaya nga may proposal. Kung ayaw nyo, wala namang nomilit sa inyo. Yeah. I don't know the reason bakit gusto nilang i-take down ng project is because doubtful sila sa akin.
Sino ba ang ibang mga vloggers dyan or naging open nga sa kanilang credentials? Sino? Pakilista dyan at titingnan natin. At i-verify natin kung nagsasabi talaga ng totoo. O baka nang bubudo lang yan. 'Di ba? Galit sa akin, yung ibang vloggers, it's because naging open ako sa aking credentials na hindi nila kayang gawin kasi mabubuking kung ano talagang intention nila na sa pagiging political vlogger. 'Di ba? Mabubuking sila na they are for the money. Ibahin niyo po ako. Okay? Maging kalaban ko talaga sila. Kasi I am not for the money. Hindi ko bread and butter ang YouTube. Right? Sabi ni The Nation Wear, tama ka po, unawain dapat bago maghusga. May mga ano pa kayo mga kaloys? May mga tanong pa kayo. So, ayun ang mga kaloys. Nandito na tayo sa project methodology. So, abangan yung mga kaloys yung next natin na part. Okay? So, every Thursday po, Philippine time, I have to decide what time talaga kasi 'di ba iyan ako pa rin yung schedule. Sabi ni Bumblebee, anong alam ni Thinking Pinoy? You said, well, this is not the right channel for that, Bumblebee, okay? Kung if you wanna talk about yung mga politika, this is not, ang sa atin po, focus pa tayo dito sa proposal. Focus po tayo sa proposal. Sabi ni Forum, yabang sa credential, Lady Marlica Speak Street. Doon ka na lang po sa kanya. Okay? Kasi yung ganun mindset mo, hindi makakatulong sa project, kabayanihan. Doon ka na lang po. Okay? Hindi po yun pagyayabang, pagiging open ko lang sa inyo. Okay? Credentials, pagiging open ko sa inyo, itinaya ko na yung aking credentials for this project. 'Di ba? Ayaw ko kayong budulin, kaya inopen ko yung credentials ko. Right? Dapat ganun din ang ibang mga political vloggers para malaman mo kung ano talagang intention nila sa likod ng camera. Sabi ni Judito, Sir, I am a former barangay elected official. Can I join? For the mga kaloys, for this, yun na nga, let's wait na lang po dun sa decision. Pwede po kayong magbigay lang ng inputs. Okay, kasi later on nga, stage by stage nga po yung membership. Okay? Yeah, you could, as of now, pwede ka rin naman maka-contribute ito by giving us input kung anong pwedeng problema na kailangan ng solusyon dyan sa barangay nyo. 'Di ba? Na pwede din natin gagawin sa lahat ng mga barangay. Pero yun na nga, by priority po tayo. Ang priority po natin ngayon itong web app muna. Because we want to solidify the Filipinos abroad. Okay? We want to unite them. Pero thank you po, okay, for your interest. Sabi, ewan ko ba kung bakit mahirap intindihin? Ewan ko. Yun na nga, Jay, we need, patience talaga for this kind of mind. Itong mga ibang nagko-comment dito na, di ba, panatiko. Yeah, kailangan talaga natin habaan yung pasensya. Okay? Well, Bambi, kung yun ang paniniwala mo, pero, 'di ba? Pareho ba ako sa kanila na corrupt? Naging transparent ba sila? Hindi. Okay? So, wag mong i-shut down kung may credential yung tao kasi pinaghirapan yun eh. 'Di ba? So, ang gusto mo na lang is hindi nila mag-open ng mga credentials yung mga politicians. Saan bang hulog na yan? 'Di ba? Pag mag-apply ka ng trabaho, 'di ba credentials ang hiningi sa'yo? Right? Paano yan? O ako, mag-apply ako bilang political vloggers, ito yung credentials ko. I need you to trust me. Any more questions, mga kaloys?
before we end this discussion. So, again, please, if you want to help or if you have yung suggestion, okay, or questions, you can email me sa project@managerkabayanihan.com po. Kung gusto yung maging part ng core group of professionals, okay, dyan din nyo po i-send yung interest nyo, okay, yung CV nyo, okay, manager@bagongkabayanihan.com. So don't forget mga kaloys, every Thursday na po ang ating discussion about Project Kabayanihan, and I hope to see you again mga kaloys. Please do share this mga kaloys sa mga kakilala nyo na gustong tumulong, okay? Or yung interest niya ay para sa bayan at hindi sa politiko or kanino mang political bloggers. Okay? Thank you mga kaloys, and I'll see you sa Bagong Lipunan channel kasi may topic akong i-discuss sa inyo mga kaloys. Okay? Kasi maraming nagtatanong bakit humiwalay na ako sa grupo ni Maharlika, and I need to answer them to be transparent. So hope to see you mga kaloys. Okay? Ingat mga kaloys, and God bless everyone.